Maalab na pagbati, Pilipinas. Protesta at barikada laban sa pagmimina ang inilulunsad ngayon ng mga magsasaka at katutubo sa Northern Luzon. Nitong Agosto, nagbarikada ang mga katutubo sa Mangkayan sa Benguet laban sa pagmimina ng Crescent Mining and Development Corporation. Nitong October 20 naman, muling itinayo ng mga magsasaka sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ang barikada laban sa pagmimina ng Woggle Corporation, subsidiary ng Metals Exploration PLC, isang British-owned company. Una nang tinangkang alisin ng mga pulis kasama ng mga ahente ng kumpanya ang barikada nila noong October 17. Nakakagalit ba na kami yung surface owner, matagal na kami dito, pinanganak na kami dito, tapos kami pa yung kinawawa. Bakit yung korporasyon na yan ay patuloy pa rin na nag-operate, tapos sila pa yung parang mas powerful kaysa sa amin na mga residente dito? Ang pinagtataka ko lang po kasi ma'am, ang pinapanagan ng korte po ang Google. Doon po kami nagtataka kung bakit. Kaya namin ito pinagpapatuloy ang pagbabarikada, pagpapakita ng pagtutol, pagpapakita ng pagkalinga at tunay na pagmamahal. Hindi lang po sa kalikasan natin, lalong-lalo na po ito pa'y usapan po ng buhay at kabuhayan. Pati ang local government units sa Nueva Vizcaya naglabas na ng pahayag ng pagtutol sa large-scale mining sa probinsya. Idiniklara rin ng Barangay Munguia sa Nueva Vizcaya na persona non grata ang lahat ng representante ng Woggle Corporation. Para sa mga residenteng apektado ng mining projects, tama lang na iprotesta nila ang pagmimina sa kanilang lugar, lalo na raw at tila desidido ang Marcos administration na palawakin pa ang large-scale mining sa bansa. Sa katunayan, sa ginanap na Chamber of Mines Conference, nangako si Pangulong Marcos sa mga dayuhang kumpanya na papabilisin ng pamahalaan ang pagproseso ng mining applications. Hindi na nakakagulat at inaasahan naman namin sa kalikasan na kanyang gagawin. Bakit? Dahil katangian talaga ng gobyernong Marcos na ibenta ang ating mga natural na mineral, natural na kayamanan sa mga dayuhan at interest din to ng kanyang pamilya. Ang pamilya niya, mga Romualdez, ang pinsan niya, ay napakalaki ng investment o ang laki ng kanilang interest sa pagmimina. Dagdag ng grupo, hindi lang basta pagkawasak ng kalikasan at kabuhayan ang epekto ng large-scale mining, kundi ang pagsuko ng rekurso at patrimonyo ng bansa sa dayuhang pagmimina. Ito yung sinasabi nating pagwasak sa pambansang patrimonya kasi yung bagay na dapat gagamitin natin, halimbawa yung mineral natin, yung copper, yung iron, yung gold, na sana'y magagamit natin para mag-industrialize, para magtayo ng sarili nating paggawaan ng mga traktora, paggawaan ng mga makinarya, ay hindi napupunta sa ganitong kapakinabangan ng masa, kundi napupunta lang siya para i-export bilang hilaw na material, bibilhin ng napakamura, para lang makinabang yung mga may-ari ng mining companies. Patunay daw nito ang kakapirma lang din ng mga batas tulad ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act at Amending the Investors Lease Act, mga batas na pabor sa mga dayuhang kumpanya. Bilang residente at bilang mamamayan ng Pilipinas, kami yung nandito teritoryo natin to, kaya ipaglalaban natin to. Hindi natin hahayaan yung mga dayuhan, yung mga taga-ibang bayan na sila yung maghari dito. Kaya para sa mga residente ng Nueva Vizcaya at iba pang komunidad na may large-scale mining projects, magpapatuloy ang barikada hanggat nananatili ang banta ng mapaminsalang pagmimina. Ipagpapatuloy namin yung pagbabarikada kasi ayaw namin na mamina itong lugar namin na napakaganda. Ang iniisip po namin ay yung future ng kabataan. Sila po ang magmamana dito at hindi po ang Woggle Corporation po ma'am.